Magandang araw mga banateros. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat na YouTube, Boss D, at your service. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at hay, balon-balunan puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan, lahat ng mga hayop, lahat ng mga surot, engkanto, mga sindikato, mga magnanakaw, mga sinungaling sa Pilipinas, mga hudas at mga demonyo, mga satanas. Another day, another kupalan session. Oy! So, nagalit pa kayo dun sa ano ko, yun sa post ko, na gabi ng lagim. Kayo talaga, oh. Gabi ng lagim nga eh. Gusto ko kayong bad tripin eh. Ang dami nagalit sa akin dun sa huling upload ko. Visit na yan talaga to si Tililing. Alam mo si Tililing talaga pag nakita mo, no? Para kang putang na gusto mong pumatay ng tao eh. Pag nakikita mo talaga yung hayop na yun, palang talagang boiling point kagad yung dugo mo eh, no? Oo, talagang gigil na gigil eh. Babangungutin kayo ngayon. O, kaya yun, in-upload ko yung video ng interview nila ni hindi ko talaga matagalan yun mga bossing. No? Hindi ko matagalan talaga yung interview na yun ni Tililing. At saka lakas talaga ng tama, no? Sa tinanong siya, sabi sa kanya, hindi ka ba nasasaktan pagka tinatawag kang Tililing? Ay, hindi. Noon pa, Tililing na talaga. Thriller daw, thriller. Di ka thriller, di ka man nakakatakot eh. Oo, hindi ka nakakatakot, nakakadiri ka. So, noon pa daw, thriller na daw siya. Noon pa daw, takot na sa kanya yung mga... Hindi siya takot. Tililing, ang tawag, hindi trililing. Hindi siya trililing na thriller na parang nakakatakot ka, hindi. Tililing. Oo, may tililing. Para kang may kuliling. May kalembang ka sa utak mo, ganun. Tanga. Oo, no? So lang yan, no? Teacher pala yung hudas na yan. Ano tinuturo niya sa mga estudyante niya? Puro kabalbalan. Oo, grabe. Hindi ko din talaga natagalan yun eh. Kaya sabi ko, makakasar nga ako ng mga subscriber ko. Habang sila ay, sinasariwa nila yung mga memories, yung mga kamag-anak nilang yumao na sa buhay o sumakabilang buhay na. Hindi sumakabilang bahay yung sumakabilang bahay yung mga jowa niya yan eh. Yung sumakabilang buhay ng mga kamag-anak nila. Oo, sabi ko, asarin ko nga. Ayan, nilagay ko yung ni Tililing eh. Talaga naman, nasira ang mga undas. Ay, kamusta ang undas? Kamusta ang undas ninyo mga bossing? Oh, naku po, ako dati kasi ang ginagawa ko, medyo malakas pa nanay ko noon. Malakas pa naman nanay ko, si Tita Flor. Pero dati, nung malakas pa nanay ko, inaangkas ko sa motor. Oh, magmumotor kami nung dalawa. Sabi ko, lika, angkas ka, mas maganda magmotor tayo. Bibisita lang kami kasi ang libingan ng magulang ng nanay ko sa may Pangasinan eh. Oh, dyan. So, mabilis lang yan. Pag minotor ko yan, saglit lang yan. Pag kinotse mo kasi yan, matagal. Matraffic kasi. Tsaka kahit hindi matraffic, syempre, puno yung mga sementeryo, ganyan. So, hindi ka masyadong makakapaghataw-hataw ba? Oo, so yung dati, yung nanay ko, yan ang bonding namin. No? Kasi nagkakasakit siya eh. Pag di siya umuwi ng undas. O, para siyang dinadalaw ng lahat ng mga kamag-anak namin namatay. O, balita ko nga, nagkasakit na naman siya noong nakaraan dahil, ayun na nga, pag malapit undas, parang ganun nagparamdam sa kanya yung mga kamag-anak niya eh. O, dati nagmumotor kami, pumunta lang kami doon sa sementeryo, tirik ng kandila. Tapos magmumotor ulit kami kapabalik, ganun kami kalupit ng air mats ko. Hindi yung motor na yan nasa screen yung ginagamit ko pag mayroon akong isang malaking touring maxi scoot. Yun ang ginagamit namin ng nanay ko para komportable siya, malaki upuan nun. Hindi kami nakauwi ngayon kasi medyo busy na tayo, Ano ba pinagagagawa ko? Nagpunta ako diyan sa may naghahanap ako ng ng makakasama diyan sa may nagbinondok roll ako kasi masarap magbiyahe-biyahe pagka ganyang holiday. Maluwag ang kalsada. Alam nyo, habang nagdadrive ako sa EDSA noong mga nakaraang araw, hindi kahapon medyo exodus na eh. Nung Sabado, nung nagdadrive ako na ganyan. Sabi ko, nako,
Ang sarap talaga ng Pilipinas kung ganito, walang traffic. Yung EDSA, yung dulo ng EDSA. Dinano ko mula Baclaran hanggang Monumento, ang luwag talaga ng kalsada nung Sabado. Sabi ko, alam mo, maikli-maikli lang tong EDSA na to. Kung ito talagang EDSA na to ganito, araw-araw walang traffic na ganyan, sabi ko napaka-alwan ng buhay sa Pilipinas. Lalo sa Metro Manila. Oo. Grabe, sarap. So nagpunta ako dyan sa may Binondo. May favorite akong kainan dyan. Favorite din ni JB Harris ito yun eh. May JB, magpalit ka na magpalit ka na ng paborito Yung paborito ko, paborito mo rin. Yung Ying Ying. Marami tayong subscriber dyan. Hi sa mga taga Ying Ying dyan sa may Dasmariñas sa street sa Binondo, Chinatown. Ang sarap dyan. Lahat, napakasarap talaga ng Chinese food. Lalo na pag authentic. Alam mo talagang authentic yung Chinese food. Kasi nga, syempre, naka-Baker's Slim tayo. So, konti lang tayo kumain. Overeat na naman, na-over-order na naman ako. Kaya, yan, punong-puno na naman yung frigidaire ko na mga leftovers. So, shout out doon sa mga mga tropa pits natin dyan sa may Ying Ying Chinese restaurant. Pagdating doon, sa bagay, dati pa naman, pag pumupunta ako, Boss D, Boss Dada, kamusta na? Alam mo, ang unang-una nilang kinamusta, si Tatay Digong talaga. Sabi nila, kamusta na si Tatay Digong? Makakauwi pa ba si Tatay Digong? Ganito, ganyan. Paano na yung matanda? Alam mo yun, talagang makikita mo, bawat Pilipino na nakakasalamuha mo, pagka sinabi mo or narinig nila yung Tatay Digong or yung Duterte, yun ang unang-una nilang tinatanong. Kawawa naman, noon, tanda-tanda na, dinala pa nila dun. Mag-isa lang sa kulungan, natutumba-tumba na. Alam mo yun, yung mga, kasi siyempre tayo, araw-araw exposed tayo dyan. Pero yung mga normal na mga manggagawa lang, normal na mga Pilipino lang na nakakaalam lang ng sitwasyon pero hindi nila alam yung gaano kalalim, gaano kaimportante at gaano katraidor talaga yung gobyerno na dinala tayo sa sitwasyon na yon. Yun lang talaga yung nila na kawawa naman nung matapos siya magtrabaho sa Pilipinas. Matapos siyang ubusin yung mga adik, matapos siyang linisin yung Pilipinas, tapos ganun lang yung gagawin sa kanya. Alam mo, parang sabi pa nga nung isa kong kausap pagka ganyan ng ganyan, baka wala nang tumakbong matinong presidente. Kasi mintakin mo, mananalo ka, malakas ka sa loob ng 6 na taon, yung lahat ng mga gusto mong i-implement. May implement mo, syempre, you will sometimes break somebody's heart. Kasi hindi mo naman mapiplease lahat Meron ka talagang masasagasaan. Ang karamihan dito sa Pilipinas, kapag nagtrabaho ka, kadalasan ang masasagasaan mo yung mga oligarko, yung mga kapitalista, yung mga magnanakaw. Yan yung mga masasagasaan mo And by the time na nag-step down ka na, kahit napakarami mong ginawa sa bayan, tingnan ninyo, tatrabahuhin ka talaga ng mga hudas na yan. So ngayon ikaw, magandang plano mo sa Pilipinas, tapos matapang ka naman na gustuhan ka ng tao. Tapos pag nagawa mo lahat ng mga kailangan mong gawin, maganda nagawa mo sa Pilipinas kasi Pangulong Duterte ang ganda na ng ginawa sa Pilipinas, kita mong ginawa pagkatapos. Hindi ba? So ganun ang pinakamasaklap sa lahat, pagkatapos mo, pakukulong ka. So ngayon ikaw, may future ka, maganda. Halimbawa si Vico Soto, kaya si Mayor Isko, ganyan. Sila kasi yung mga magagaling ngayon na nakikita nating mga merong future ba. Nakikita mo na maganda yung kanilang mga performances sa kanilang mga syudad. So ngayon, mapapaisip ka pa ba na tatakbo ka ang presidente? Sabihin mo, wag na, tatakbo pa akong presidente Putsangin nang yan, kahit anong gawin mo sa Pilipinas, pagtapos mo, yung mga nasagasaan mo, tatrabahuhin ka. Worst case, baka ipapatay ka pa, hindi ba? Kaya nga tinanong ko din si Mayor Isko nung nakaraan, sabi ko, Mayor, magsisenador ka pagkatapos. Hindi, Mayor na lang ako, tapusin ko na tong termino ko dito sa Maynila. Na-discourage na yung mga magagaling na mga politiko. Yung mga magagaling na politiko na-discourage na sila, mga bossing na tumakbo sa nationals. Kasi nga, ang pangit ng nationals, puro politika yung mga senador, yung Congress, yung Malacanang, kita mo, puro politika. Tingnan mo, puro Inday Sara, puro ganito, ganyan, pagnanakaw, puro sa tinatrabaho yung isa't isa, mga senador ang dinidemanda. Ang mga nagnakaw, si Saldico. Ang mga nagnakaw, di umano, si Romualdez at si Bongbong. Tapos, ang tinatrabaho, yung mga senador na wala namang kinalaman sa 2025 flood control scam.
Di ba? So nadi-discourage sila. Huwag na kasi tatakbo ko isa rin na nakausap ko magaling na mayor. Happy birthday kay Mayor Bastea Duterte, kumpare kong malupit. O nakausap ko siya. O sabi ko sa kanya, Mayor, national. Sabi niya wala talaga. Ayokong makisali sa sa problemang pang-national kasi politika eh. Kasi ang ganda-ganda ng gusto mong gawin, pero dahil sa politika, hindi mo magawa-gawa. Oo, kaya sabi niya, hindi na, dito na lang ako sa Davao. Pagka natapos ko yung aking pagiging mayor dito sa Davao, syempre vice mayor siya ngayon. So, mananalo siya ulit mayor sa susunod. Tatlong election pa yun. Magiging 9 years pa yun, di ba? So, 9 years plus another 3 years. So, 12 years. Di ba? So 12 years siyang local government official or local government head ng Davao City. Sabi niya madami akong plano sa Davao City. Magagawa ko yung plano ko sa Davao City pag mayor ako, pero pagka nasa national ako wala. Oo, hindi na, magsisilbi na lang ako doon sa mga tao na alam ko solid, loyal at nagmamahal sa amin. Kasi pagsisilbihan mo yung buong Pilipinas, tapos loyal man sa iyo yung mga napagsisilbihan mo, kaya lang mga gullible din, ang dali rin ng mga utak, mahulma ng mga utak. Bigla nagpapapaniwala naman sa mga chismis, sa mga ganito, kahit anong gandang gawin mo. Oo, dahil mga pulpul at mga zombie. Baka sa susunod kaaway mo na. At least dyan sa Davao City, lahat ng mga tao dyan, kabati nila, tsaka gustong-gusto talaga na-appreciate yung mga ginagawa nila. Dito sa Metro Manila, ganda ng ginawa ni Pangulong Duterte sa bayang Pilipinas eh. Ang ganda ng ginawa ni Pangulong Duterte sa sa ekonomiya natin. Ang ganda ng kanyang pandemic response. Ang ganda ng kanyang war on drugs, peace and order. Ang ganda ng kanyang ginawa sa mga airport, sa mga ahensya ng gobyerno. Pinabilis lahat ng proseso, tinanggal ang red tape. Hindi ba? Ang daming mga airports natin, naging inaayos niya lahat, build projects. I mean, hindi maubos yung mga naiisip nating mga pagbabago nung panahon ni Pangulong Duterte. Ito pa ginawa sa kanya. Ito talagang mga taga-gobyerno, wala talaga silang GC, no? Hindi sila talaga nag-uusap-usap, no? Para silang mga isda na mga wala sa tubig, hindi sila nagkakaintindihan. Si Teodoro meron na namang banat sa China. Ina nyo, hindi ko maintindihan kayo, mag-amo kayo. Ikaw, binabanatan mo, hilig mong banatan yung China, yung amo mo bumanat sa China noong nasa ASEAN, tapos tinuligsa siya noong mga analyst tungkol doon sa kanyang pagkukwento, paglalahad, pagsusumbong patungkol sa nangyayari dyan sa West Philippines eh. Tapos ito, meron na namang sinasabing kung anong kabalbalan dito sa China. Kasi supposedly may chance daw na makapag-usap itong ating gobyerno at saka yung China patungkol sa ewan ko kung anong issue ba yan. Itong si Teodoro na kunyari galit sa China, pero karamihan ng mga transaksyon niya, may mga negosyo rin pala yan na involved sa China. Upon what you mentioned kanina, sir, about not wanting to meet your Chinese counterpart, hindi ba important, sir, for ministers to continue conversation despite the tension? Diba? Meron counterpart yung defense, kasi to Department of Defense. Yung defense counterpart ng China, nandiyan dyan na hindi niya daw kinausap. Hindi daw niya kinausap. Nagmamalaki. Ang hirap nyo, ang hilig-hilig nyo magmalaki, ang liit-liit nyo naman. I mean, grab every opportunity na meron ka para maiposisyon mo, or at least kahit papaano maipwesto mo yung foreign policy. So ito, nagmamalaki na naman tayo. Nagmamalaki na naman tayo na may chance na makausap natin yung defense minister or yung representative ng depensa pang karagatan ba yan ng China. Hindi kinausap nito, ang yabang-yabang nito. Alam mo, ang problema kasi talaga kay Bongbong, napapaligiran siya ng mga mayayabang na mga cabinet secretary na hindi nagtutugma doon sa mga gustong mangyari ni Pangulong Marcos. Ito si Pangulong Marcos, meron siyang gustong mangyari, kaya lang etong mga nakapalibot sa kanya, may mga pansarili ding mga gustong mangyari. Kala mo sila presidente ng Pilipinas eh. Makaasta sila, kala mo silang may-ari ng Pilipinas eh. Anong sinabi?
Of course, it is important, but how can you have a conversation when the day before the ADMM, the Ministry of Defense of China came out with a statement that we have to mend our ways and or suffer the consequences, and that the Philippines is blackmailing China? O hindi ba? So yung Defense Ministry ng China, yun yung sinasabi. So nagtampo siya. Ba't ko siya kakausapin? Kahapon lang kung ano-ano yung pinagsasabi niya tungkol sa atin, tapos kakausapin ko pa siya. Yun na nga yun na nga yung pinakamagandang paraan to confront him na masabi mo sa kanya, "Sir, I've heard you've said this. Bakit mo naman nasabi yun?" Actually, dito sa ano na to, kami nga yung agrabyado eh. Laki-laki nyo, lakas-lakas nyo eh. I mean, how can we blackmail you? Tsaka, paano ka namin mabablackmail? Ang laki-laking bansa mo. You are the strongest economy. Wala naman kaming hawak against you. Actually, ang Pilipinas nga talagang magsasuffer kapag pinutol ng China ang ugnayan nila sa atin, because majority ng mga produkto natin kayang-kayang ang bilhin ng China lahat ng produkto sa Pilipinas eh. Lahat ng mga pinoproduce natin na kung ano-ano sa Pilipinas, kayang bilhin ng China. Ganun kayaman ng China na kung makikipag-cooperate ka lang sa kanila, kung tatanggalin mo yung iyong pride at para sa Pilipino, para sa Pilipinas, para sa benepisyo ng lahat, makikipag-cooperate ka dito, sila ang pinakamayaman na ekonomiya ngayon. May problema tayo sa South China Sea. Anong gagawin mo? Nandiyan na yung tao. Dapat nga kinausap mo siya eh. Na, "Sir, baka naman pwede natin yung tension. Hindi naman kami mananalo sa inyo. Wala naman kami mga armamentes. Ano kami sa inyo? Kung magrarambulan ng mga bansa natin ngayon, sa gagaling nyo magkarate, hindi man kami mananalo sa inyo." Baka naman pwede, sir. People might see it as bullying kasi ang laki nyo, ang liit namin. Ang lalakas ng water cannon nyo. Yung water cannon namin parang parang garden hose lang. I mean, baka naman pwede, sir. Hindi ba alam mo, this is your opportunity para sana yung interest ng Pilipinas, yung isipin mo. Pero hindi, nasaktan siya eh. Nasaktan siya sa mga sinabi ng Defense Minister ng China. Therefore, hindi niya nakakausapin. Anak ng tokwa yan. Nagdesisyon ka para sa sarili mo, hindi ka nagdesisyon para sa buong Pilipino. Kasi pwede na sanang yan yung opportunity para maipaliwanag mo sa kanya na mali yung mga balitang nakakarating sa kanya, mali yung mga pronouncements niya. In fact, ito nga yung mga ito nga yung mga nangyayari sa atin ngayon. Yung, ewan ko, katulad na lang kay Bongbong Marcos. Ang yabang-yabang ni Bongbong Marcos sa ASEAN. Sinabi niya, itong China, ganito, ganyan, their aggression, blah, 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 blah. Ginugulpi kami dyan. Di ba nagsumbong-sumbong siya? Anong sabi ng mga taga-ASEAN? Sabi ng mga taga-ASEAN, hindi ito yung tamang forum para pag-usapan natin yung personal na alitan yung dalawa. Kasi sa totoo lang, lahat ng mga ASEAN nation are trying to be friends with China in terms of economy. Nandiyan sana yung ASEAN na yan para pag-usapan kung ano yung mga pwedeng maitulong nyo sa isa't isa. Hindi kayo dapat dyan nagtitirahan kasi hindi yan yung tamang panahon na magbabanatang kayo sa bawat isa. Walang nagsasalita against each other. Diyan sa bukod tanging yung gunggong na presidente lang natin sa Pilipinas ang naging ganyan balahura diyan sa sa ASEAN at sinumbong niya yung mga akala naman niya kakampihan siya. Kahit naman gusto siyang kampihan, noong mga nakapalibot na bansa, sila din, meron ding claim. At kalaban din nila yung China. Sa mga kiniklaim ng China na mga isla dyan, hindi lang po Pilipinas. Meron din Brunei, meron din Vietnam, meron din Indonesia, meron din Malaysia. Kalaban din yan ng China pagdating sa 9-dash line na yan. At ang ginagawa nga ng mga world leaders pagka may mga ganyang opportunity, hindi nila yan masyadong tinatouch kasi nga mahaba-haba at mahaba talagang usapan yan. Hindi yan matatapos hindi pa nga natin katulad yan, meron nga tayong napanalunan sa UNCLOS eh. 'Di ba na yung karapatan diyan sa karagatan na yan tayo. Hindi nga natin mai-impose eh. So ibig sabihin, gagamitin mo yung ilang araw na opportunity na yun, nakasama mo yung mga world leaders para hikayatin sila na makipag-cooperate sa iyo sa ekonomiya.
Kasi yun naman talaga ang revenue generation ng Pilipinas ekonomiya. So wag mong sayangin yung oras mo, araw mo para magmukha kang kawawa, para sabihin mo na binubuli-buli ka doon kasi magmumukha ka lang na mahinang leader. Nakita nyo ba si Donald Trump at saka si Xi Jinping, kahit magkaaway sila, may trade war sila kahit na talagang mortal silang magkaaway sa ekonomiya, anong nakita nyong ginawa nila? Nag-usap sila. Kahit plastikan lang yan, nag-usap sila, nagkamayan sila. Si Donald Trump pa mismo nagsasabi na, we have been friends with China and I have been a long-time friend of President Xi Jinping and I am sure na itong pag-uusap natin, marami tayong mga development. O anong ginawa nung dalawa? O yung kanilang trade war, inano nila ng konti, pinagpahinga nila. 1 taon, wala tayong trade war. Trabaho tayo ulit, palitan tayo ulit ng produkto, tapos mag-cooperate tayo ulit, ayusin natin, tingnan natin sa loob ng 1 taon kung ano yung magiging epekto sa atin at sa buong mundo. Di ba? Ganon. Hindi ito Kaya bang yabang Si Bongbong kaya bang yabang ginamit yung yung platform na yon para yung kanilang pagpapaawa effect. Ewan ko ba nagpapaawa yan? Siguro baka para may magbigay na naman sa kanya ng pera. O paawa, ito rin paawa, patapang. O tapos ano nangyari doon sa may APEC summit diyan sa Korea, o tinan mo. Yung amo niya mismo ang lumapit. O sinasabi nitong gunggong na to na marami daw sinasabing masama yung taga China sa kanyang statement. Kaya din niya kinausap, oy si Bongbong ba't ganun? Ang dami niyang sinabing masama sa China, kay Xi Jinping, pero para siyang aso na naghahanap ng atensyon mula kay Xi Jinping. Oh, ikaw naman pala, sasabihin mo, ang daming sinabing masama sa akin ito, bakit kakausapin ko pa? Bakit si Bongbong? Ang dami masamang sinabi kay Xi Jinping, tapos lumapit pa. So ibig sabihin, si Bongbong walang hiya. Ikaw may meron kang pride, si Bongbong wala, ganon. Di kayo nag-uusap-usap Labo-labo ng ninyo. Would you talk to, or would you offer to talk to somebody who slammed your country that way? Of course not. Yes. That's your job actually. Being the defense minister, that is your job. Makipag-communicate, makipag-coordinate, makipag-cooperate, at makipag-usap. Yun ang trabaho mo. Yun ang trabaho mo, na unahin yung interest ng Pilipino, i-try mong ipaintindi doon sa kalaban mo. Ayun na nga, meron ngang negative, maling perception sa'yo yung tao, and may opportunity ka para ayusin, baguhin yung kanyang perception. Anong ginawa mo? Sinayang mo yung opportunity, nagpunta ka pa dyan. Isa na natulog ka na lang sa bahay mo. Diba? Yun na nga yun meron kayong misunderstanding, meron kayong miscommunication. Anong dapat gawin doon? Ayusin. Yung misunderstandings dapat ayusin. Yung miscommunication dapat linawin. Putangin na, magmamalaki ka, Teodoro. Ang yabang-yabang ninyo, wala naman kayong ipagmamalaki. Wala naman tayong pwedeng ihawak sa liig sa mga Chinese para para takutin at pasunurin natin sila Actually, mas malaki ang mawawala sa atin kapag talagang itinuloy-tuloy niyo yung pagiging magaspang niyo sa China. Ang China ang bumibili sa atin ng produkto. Tayo man, siomay lang naman binibili yata natin sa China. Diba? Ito na yung pagkakataon, Teodoro, Diyos ko naman, inunan nyo pa yung mga pride ninyo. For once, baka naman pwede yung kapakanan ng mga Pilipino ang ating unahin at tupagin. I mean, if I would be willing to talk, if there was a semblance of good faith, kung nagpakita ng sinseridad, kakausapin ko, bakit hindi? Pero kakausapin mo na the day before sinabi binablockmail natin ng China. Pero si Marcos, ang dami niya sinasabing masama sa China, tapos parang aso na lumalapit sa China. Nakikipagkamay, naghahanap ng atensyon. Hindi kayo consistent, magkakaiba kayo ng direksyon. Kaya ang gulo-gulo ng Pilipinas kasi iba direksyon ng presidente, iba din direksyon ng mga tao ng presidente. Yung mga tao ng presidente, nagdi-decide sila para sa sarili nila. Nagdi-decide sila hindi angkop doon sa polisiya ng presidente nila. Walang hiya kayo. Pagkatapos magbago daw tayo ng mend your ways para ginagawa kasi ni Teodoro yung paawa Nagpapaawa siya, sinasabi niya na inaapi-api tayo, hindi tayo papayag.
naggaganon siya sa mga Pilipino. Inaapi tayo. So itong mga Pilipino, talagang gusto nito nila Teodoro tsaka nito nila Tariela na yung mga Pilipino magalit talaga sa China. Kasi ito yung sinasabi niya, kakausapin ba natin yan? Minamaliit tayo. Kakausapin ba natin yan? Sinasabi ganito tayo, ganyan tayo. Hindi ba parang inaano nila yung mga Pilipino? Oo nga naman, may ma-pride ang mga Pilipino. Filipino pride nga eh. Mahilig tayo sa fried chicken eh. Oh, so yun ang propaganda nito nila Teodoro na tayong papayag. Tayo papayag na gaganong-ganunin nila tayo. Oh, ngayon sige, hindi tayo pumayag na makipag-usap sa kanila na suppose na kung nakipag-usap ka lang sana baka may magandang development na na diyan sa mga issues na kinakaharap natin with them. Versus not at all. Because not at all, if you didn't do anything at all, wala ka talagang resulta. Versus you tried. Pero dahil wala naman kayo talagang pakialam sa sa welfare ng mga Pilipino, makikipagmatigasan kayo. Unang-una, sabi ko nga sa inyo, hindi gumising ang China ngayong araw na to para isipin ang Pilipinas. I don't think so. Napakaliit na ng Pilipinas na market sa market na minamanage nila sa buong Southeast Asia at buong Asia. O pwede nila, actually baka nga makalimutan na kayo ng mga yan eh. Kaya nga tayo nakikipag-close sa mga malalaking mga bansa na yan. Kaya nga tayo nangangarap magkaroon ng time, opportunity para yung ating mga produkto, yung ating ekonomiya, yung ating bansang Pilipinas mai-offer sa kanila, hindi para pag-aariin kundi para mag-invest kayo dito. Gusto nga natin magkaroon ng mga ganong opportunity. Nakikipag-set nga tayo ng mga meeting. Tapos andiyan ka na sa meeting, hindi mo pa kinausap. Ito naman si Teodoro. Puro kayo propaganda, puro kayo paawa na binubuli tayo ganito ganyan. Sawang-sawa na yung mga Pilipino sa ganyan, yung kinakaawaan. Biro mo magsasabi sila, gusto namin makipag-usap, mabait kami, but sasabihan ka on the other hand na gano'n. Sampal sa buka yun. Kaya hindi ko tatanggapin. At sinabi ko yun sa aking intervention sa ADM Entrance. At kinok ko ang isang tao na sinabi, resist unilateral bullying. So sinusunod lang naman natin ang sinabi. Sino nagsabi no? President Xi Jinping sa APEC. Kaya sabi niya, we must resist unilateral bullying. Ba't pag tayo ang nagre-resist, ayaw nila? Ba't sinasabi mo yun sa mga Pilipino? Crowd mo yan. Di sana, lahat ng mga sinasabi mo na yan, sinabi mo dun sa counterpart mo sa China. Sabi ng ng presidente ninyo, resist unilateral bullying. Itong ginagawa ninyo sa tingin namin bullying. Why? Kasi ang liit namin, kayo ang laki-laki nyo. Dami yung mga armas, kami wala. Ilan lang mga barko namin. So feeling namin binubuli nyo kami. Sabi ng presidente ninyo, we must resist. We are resisting to be bullied by you. Hindi ba? Kung mag-uusap lang sana kayong gano'n, baka na-realize nyo, nga no. Kaya lang hindi You missed the opportunity na katulad niyan, yung mga pinagsasabi mo ngayon. You could have said those sa kanya versus dito sa media natin, nasasalsalin lang yan. Na pag palalabasin lang, nakaawa-awa tayo, magdidilaan tayo ng mga sugat natin, wala naman tayong benepisyo. Hayop yan. So yan ang sinasabi ni Teodoro. So yan ang sinasabi ni Teodoro. Ito, pakinggan natin itong able to speak to President. Wait lang. Pakinggan natin itong sinasabi naman ni Bongbong Marcos. Kabaliktaran eh. Sinasabi ni Teodoro na dapat matapang tayo. Sinasabi ni Teodoro na dapat firm tayo, di tayo dapat nagpapabuli. Pero ito si Bongbong, parang lumalabas doon sa ASEAN na hindi naman dapat pag-usapan yung issue dyan sa South China Sea. Kasi yung mga issue ng South China Sea dapat yung pinag-uusapan talaga closed door eh. Kasi teritoryo yan eh. Medyo ang usaping teritoryo, pwedeng magdulot talaga ng gera yan eh. Ganyan. Yun naman talagang pinagsisimulan ng gera eh. Yung yung baluarte mo, kinukuha nila. Yung ari-arian mo, inaari nila. Doon naman nagsisimula ang away. Kaya nga hindi talaga yung ASEAN, yung platform na para doon. Dapat pinag-uusapan yun sa mas kumbaga mas malalim at saka yung mas nandiyan talaga yung mga dapat na nakakarinig
at saka yung may mga kapangyarihan na mag-decide para dyan sa mga issues na yan. Ito, trade ang pinag-uusapan dito sa APEC, ASEAN, ang pinag-uusapan dyan trade. Nagkakaroon ng pagkakataon ng bawat world leaders na magsama-sama sa isang lugar para i-take yung opportunity, ilang araw lang, i-take yung opportunity para yung, halimbawa ako, marami akong saging. Uy, marami pa akong stock ng saging, baka meron sa inyong gustong bumili dyan. Uy, marami pa akong stock ng bigas, baka naman meron sa inyong gustong bumili dyan. Yung iaalok mo yung iyong ekonomiya sa ibang ekonomiya, magkaroon kayo ng trade deal para makinabang ang bayang Pilipinas, magkaroon tayo ng revenue. Ang binanggit nito tungkol dyan sa gera o tungkol dyan sa posibleng maging gera pagka hindi naghuminto yung nangyayari dyan sa South China. Importante din yan. Pero yun nga, hindi yan yung purpose noong ASEAN Summit. Nagsalita siya against China. Anong sabi ng mga noong mga may Malaysia na nagsasalita pa noong nakaraan na do not impose on us what is yung problema ninyong dalawa because walang ibang makakasolusyon yan kundi kayong dalawa. Ako, Malaysia, meron din akong issue with China pagdating sa pagpapatrolya dyan sa mga inaangkin nilang karagatan. Ganun din, meron din kaming claim, meron din kaming issues, meron din kaming problema, but this is not the right venue to talk about that. If you want to talk about it amongst yourselves. Wag mong parang idadamay mo kami sa sa issues ninyong dalawa na ayaw naman namin madamay, na ang gusto namin dito sa pagpunta namin dito is makausap ang China na yan, hindi para doon sa pag-aaway namin sa karagatan, kung hindi para ialok yung aming bansa na ang mga Chinese mag-invest. Na-realize niya na mali yung ginawa niya. Lahat, naging outcast siya. Dahil sa ginawa niya na yun, lahat ng mga world leaders doon parang umiiwas sa kanya. Lahat nga gustong magkaroon ng panahon with China na mag-meeting with China para may alok nga yung kanilang mga gustong ialok para kumita ng pera yung mga bansa nila at mamuhunan ng China sa mga bansa nila Nakikita ninyo dun sa mga nila, parang yung magkakasama sila, parang iniiwasan tong ogag na ito. Ewan ko kung baka dahil amoy mabantot kaya iniiwasan to, pero iniiwasan siya dun. Dahil nga parang ulaga, hindi niya alam kung baka madamay pa tayo sa pagbagsak nito, tapos yung reputasyon niya pa. Diyos mio, sige. The only time pinilit kong makapunta sa kanya and I said congratulations. Kung ako si China, anong pinagsasabi mo sa akin? Diyan sa forum ng ASEAN. Tapos, do you expect lalapit ako sa iyo? Do you expect na makikipag-usap ako sa iyo? Ikaw ang may kailangan sa akin, hindi naman kita kailangan. Sana si Teodoro naging katulad ni Bongbong Marcos na walang hiya. Si Bongbong walang hiya matapos niyang siraan yung China doon sa ASEAN Pumunta siya para i-congratulate. Tangina, ganito kapuro lang utak niyan. So sana ikaw, Teodoro, nung may opportunity, pumunta ka na rin doon sa defense minister ng China at ipinaliwanag mo kung ano yung saloobin mo. Ipinaliliwanag mo yung saloobin mo sa mga Pilipino. Anong naging benepisyo ng mga Pilipino sa ginawa mo? was able to speak to President Xi Jinping was in our last leaders retreat meeting. And the reason why, ang hirap lapitan talaga. Meron kaming holding room. But every time he comes in, he's surrounded by his security. So, talagang inaano nila baka mawala daw yung pitaka Nung nakita nila nandudong ka sa loob, medyo naghigpit sila ng security. Kasi daw baka mawala yung mga kagamitan nila, mawala yung mga pera nila, nandun ka sa loob ng kwarto, delikado. Hirap lapitan. Ayoko namang mamilit, baka suntukin pa ako ng security guard niya. But when we came to the end, sabi ko, nakakahiya ito. Hindi pa ako bumabati. Nakakahiya daw. Hindi pa siya bumabati. Alam mo, BBM, ang nakakahiya, yung binanat-banatan mo siya, tapos, pagkatapos mo siyang banat-banatan, nagpumilit kang lumapit sa kanya para i-congratulate siya. Parang tanga lang, di ba? Alam mo yung kapitbahay mong chismosa? Yung kapitbahay mong chismosa na araw-araw sinisiraan ka sa lahat ng nakakausap niya. Tapos biglang maya-maya nakita mo siya sa harap ng bahay niyo kumakatok nang hihingi ng ulam. Ganun.
ang ginawa nito ni Bongbong. Binanat-banatan niya yung China, tapos pagkatapos noon, para siyang asong ulol na gustong makasalamuha yung presidente ng China. Ay ko kasi nakita nga siya nung presidente ng China, parang di pa siya kilala. Sino ba ito? Putang ina to. Lapit to sa akin. Di ba, baka kung anong sabihin, baka naman ma-offend. Sabi ko, so... Ma-offend. So feeling niya, kapag hindi siya pumunta kay Xi Jinping at nag-congratulate, mau-offend si Xi Jinping. Pero siniraan niya ng siniraan yung China doon sa APEC, ay sa ASEAN. Hindi siya nahiya doon. Hindi siya nahiya na siniraan niya or sinabi niya yung problema ng Pilipinas with China ng maraming mundong nanonood, maraming mundong nakikinig. Mas nahiya siya na nandiyan dyan si Xi Jinping, hindi man lang daw niya makongratulate. Ang ina, no, wala talagang tinuang pag-uutak nito, no. Hindi mo talaga alam kung anong tumatakbo sa kokote nitong mamang ito. Wala na talaga siya sa hulog, no. Hindi mo alam kung papunta siya sa kaliwa, papunta siya sa kanan. Hindi mo talaga alam kung anong stand niya sa buhay. Firm ba siya? Makikipag-away ako sa China? O makikipagbati ako sa China? Hindi niya alam kung ano yung gusto niyang gawin. Yan ang problema kapag tuyok ang utak mo Wala kang desisyon. Yung desisyon mo, ikaw rin ang bumabali. Sa bagay, kinakausap nito mga multo. Kaya sigurado ko nung undas, kaya gulong-gulo ito. Dahil nung undas, maraming mga espiritong nakausap na naman ito. Pinilit ko makapunta sa kanya. I said, yeah, congratulations on your assumption of the chair for 2000, for the following APEC. And I hope to do good work together with you. That's it. Mabilis. You hope to do good work together with me? In front of the ASEAN countries, you're saying bad words against me? Paano yun? Dito mo talaga makikita na wala talagang direksyon si Bongbong Marcos. Yung kanyang utak, di niya alam kung ano ba talaga ang priorities niya. Hindi niya alam kung papaano talagang siya makipag-deal or papaano niya puposisyon yung kanyang foreign policy because wala talaga siyang foreign policy. Wala talaga siyang foreign policy. And tingnan ninyo mga bossing yung protocol na binreach ni Bongbong Marcos dito sa APEC ito papakita natin. Ayan. So si People's Republic of China, meron siyang speech. So dito sa instance na ito, mga bossing, ang bida dito si Korea at saka si China. Bakit? Kasi nga itatransfer yung yung pag-host ng APEC from Korea to China. So silang dalawa importante. Silang dalawa lang importante. Ang programa, ipapasa ko sa'yo, tapos ikaw, magsasabi ka ng saloobin mo, and then magkakamayan tayong dalawa. Yun ang protocol. Pagkatapos nun, focus na ulit sa ibang agenda. Kung sakali man gusto nating i-congratulate ito, we can just do it diplomatically. Like sa mga diplomatic channels, pwedeng tumawag ka. Oy, by the way, sir, congratulations. Pwedeng kapag mag-set ka ng meeting with him and congratulate him personally. Pero etong ginawa ni Bongbong Marcos dito is really a breach of protocol. Hindi dapat ginagawa ng mga ng mga leaders yan to approach a fellow leader nang wala sa plano. Kay Pangulong Duterte, noong siya ay presidente, merong protocol na sinusunod. Kahit nga kamag-anak, kahit nga mga anak close na yan, anak na yan may sinusunod na protocol. Dito, may protocol na sinusunod. Pero dahil yung presidente natin wala talagang utak, wala talagang delikadesa, at wala talagang paninindigan, tingnan ninyo yung ginawa niya dito. 밝은 미래를 열어가기를 기대합니다. 飞出来那只蝴蝶 The butterfly was 很美 flying 丽。 in the dinner hall. It 나비가 was very李 beautiful. 在明总统就说：“你们明年的蝴蝶是不是也可以飞起来啊？” Are you also going to 那么 have 我 a 说 butterfly next：“ 我希 year? 望 내년에 这只美丽的蝴蝶飞到深圳， The beautiful 最好 butterfly 它 will come to 能够飞得 Shenzhen. 更好。 여기에 있는 이 Hindi maintindihan Okay lang yan. Basta hindi naman yan yung gusto natin maintindihan yung sinasabi niya. Kasi maraming translation. May Chinese, may English, may sabay-sabay. 아름다운 甚至 나비가 会唱歌。 신진까지 谢谢大 날아와 家。 sing for us. 노래까지 하면 좋겠다라고 말씀을 드렸습니다. 감사합니다. So yan yung protocol.
O yan yung event. Magkakamayan silang dalawa. Official. Pag nagkamayan yan, na ikaw na ang mag-host ng APEC Summit sa 2026. O, yan na. O. Yan. So, ganun lang. Tingnan nyo ang mangyayari. Diba, putang epal mo. Ang epal mo, hindi iyan yung hindi ito yung, at saka parang hindi pa siya nagpaalam, basta na lang siyang gumano. Paano kung may dalang kutsilyo to? Hindi stable ang utak nito eh. Paano kung biglang kinagat nito si Xi Jinping? Kasi galit ka sa akin tapos biglang lalapit ka sa akin. Paano kung epal talaga? Umepal siya doon sa ASEAN, tapos dito, umepal din siya. Instead, umepal-epal ka na ganyan, Bongbong Marcos, alam mo, palaguin mo yung ekonomiya ng Pilipinas para maging interesado yung mga world leaders sa'yo. Para ikaw ang pupuntahan nila, hindi ikaw ang pupunta sa kanila. So nagulat yung yung nasa likod na siguro translator yan ni Xi Jinping. Nagulat kasi hindi dapat lumapit talaga si Bongbong Marcos sa presidente nila Sobrang delikado ng buhay niyan Ang daming kalaban niyan dahil nga napakalago ng ekonomiya nila. Kaya maraming may gusto na bumagsak yung China Galit pa ang Pilipinas sa China. O bakit biglang lumapit ka diyan para makipagkamay? Napatayo, nakita niyo yung tayo nung nung parang assistant ni Xi Jinping, parang gustong suntukin si Bongbong. Anong ginagawa mo? Napaka-epal mo. Ang dapat magkakamayan yung Korea at saka China. Hindi ka dapat tumakbo dyan. Ang dami niyang dinaanan ng mga world leaders para makarating kay China. Yung katabi nga Vietnam Katabi na Vietnam ni hindi nga lumapit kay Xi Jinping para gawin ito So nakakahiya talaga itong si Bongbong Marcos na parang aso. Na matapos mong araw-arawin, siraan ang China, epal ka na ganyan. Nakakahiya, parang alam mo yung may nakita kang artista, hindi naman kayo close, tapos lalapit ka doon, makikipagkwentuhan ka bigla-bigla. 네, 잠깐 대기해 주시기 바랍니다. Yes, please wait Di ba? for a moment. 네. Please wait for a moment. Kasi dapat meron pang mangyayari. After nung kamayan ng Hong Kong, ng Korea, tsaka nung China, may susunod na, parang program Pero nahamper yun. Nahamper yung program na yun. Hindi nila naisunod kaagad yung susunod na dapat na gawin dahil may umepal. May pumunta ron, lumapit, napigilan yung programa dahil sa ginawa niya. Nakakahiya yan. Tingnan niyo kung gaano kalayo yung nilakad niya. Ilang bansa yung mas malapit kay Xi Jinping na hindi naman kumamay sa kanya kasi pag natapos yung programa na yan, di ba? Doon, magsisitayuan yan mga yan, magkakamayan yan, yun yung opportunity mo para kumamay. Hindi yung putya yan, epal ka, tumayo ka na kagad, lumakad ka, ilan yung nilaktawan mong bansa para makarating ka lang sa tao. Gulat na gulat yung tao nung nagawa nito. Hindi sumusunod sa programa. Paano? Walang laging lutang. Walang laman ng kokote. Di ba ulitin natin yung na yan. Yan Di ba palakpakan? Palakpakan, photo ops, historic, transfer, upo, tapos may susunod na i-announce. Biglang may lumapit. Putang ina yan. Hindi naman yan yung panahon para dyan, pero epal. May lumapit. Napatayo yung teka, ba't mo siya kinakamayan? Huy, ano ka ba? Kinakamusta ka lang pala. Yes, please wait for Di a ba? moment. Please wait for a minute, sabi nung announcer. Nakakahiya, Sobrang nakakahiya itong ginawa mong to. Sa totoo lang. Akala nung ibang mga dilawan tae, tsaka nung mga defender niyang mga loyalista nga, naglakas ng loob si Pangulong Marcos para lumapit. Gago. Nag-breach kayo ng protocol. Maling-mali yung ginawa nyo na yan. Sabi ko nga sa inyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, etong mga world leaders na ito are the ones going to him, the ones shaking his hands, the ones wants to be friends and have a time with him. Tingnan mo dito, wala
wala yata ni isa sa mga to ang nag-set sa kanya ng ano. Ito lang yata ito. Siyempre, host yung Korea eh. So, pag host ng Korea, lahat talaga ng mga bansa na pupunta, kakausapin ng Korea. Pero tinan mo, walang ibang mga bansa rito na nagkaroon ng interest to make a deal or at least talk to Bongbong because alam nila eh. Inan to. And hindi natin dapat pagkatiwalaan to. Mga tao nga sa bansa niya, tinatraidor nila eh. Tayo pa. O, di ba? With President Xi Jinping again, neither side asked for a meeting. Neither side asked for a meeting. Ang China, hindi nakipag-meeting sa atin. At ang Pilipinas, syempre, mayabang tayo, hindi rin tayo humingi ng meeting sa kanila. Lakas, no? Parang anyaman-yaman natin, no? Parang wala tayong pangangailangan, no, na hindi natin kailangan nitong mga partnership with mayayaman na mga ekonomiya na bansa. Sabi ko nga sa inyo, Malaysia, Indonesia, ang yayaman na niyan. Singapore, sobrang yayaman na niyan. Japan, ang yayaman na niyan. Korea, ang yayaman na niyan. But they still want to have time para kay Xi Jinping to talk kung ano pa ba yung mga pwede nilang mapag-usapan in terms of mapalago pa yung partnership at yung ekonomiya ng bawat isa. Tapos ito sasabihin mo na neither ako at saka ang China nag-request na time para mag-usap. Kasi wala naman kami pag-uusapan eh. Wala naman pala kayo pag-uusapan. Ba't ka pa nagpunta dyan? So nagyayabang na naman to. Because anong pag-uusapan namin, this is not the time or the place to talk about the West Philippine Sea. Yun naman pala eh. Bakit dun sa ASEAN na hindi rin daw yun yung panahon para pag-usapan, pinag-usapan mo? You will not achieve anything for having a meeting about that. Kasi yun lang naman. You do not have wala ka daw ma-achieve. Kung pag-uusapan nyo dyan yung tungkol sa West Philippine Sea. Hindi, sa totoo lang, hindi. Kung nagkaroon kayo ng one-on-one meeting dyan, kasi wala naman kayo talagang chance para magkausap, magkita, yan na yung chance para magkita kayo eh. Lahat ng opportunity gagamitin mo to talk to the people na you want to have a connection with. In terms of South China Sea. You should have used that forum to sit down and talk about South China. Paano tayo makakapag rito, layag dito ng peacefully, nang wala tayong away. Paano baka naman pwede? Di ba? Pag-uusapan nyo yun dyan. Ay na ba't hindi ka nag-set ng meeting? Ayaw ka talagang kausap. Sila ang hindi nag-set sa'yo ng meeting dahil wala kang bilang sa kanila. Tapos ngayon magyayabang ka na kahit kayo, hindi kayo nag-set ng meeting with them. Pero, kasi wala kayong pag-uusapan. Pero para kang aso, lalapit ka doon, makikipagkamay ka sa kanya, magpapapansin ka sa kanya. So sino maniniwala sa'yo na hindi ka interesado na makipag-usap sa kanila kung ang layo nga ng nilakad mo para i-breach yung protocol eh. Makapagpapansin lang sa China eh. Umamin ka na. Wala silang interest sa atin at kung feeling mo, napaka-importante mong tao, magtsatsaga ang China sa'yo, wag. Tigil mo na yan. Kung ano man yan nainom mo, itigil mo na yan. Wag mo nang inumin ulit. Kahibangan lang yan. Ang papag-usapan namin eh. Hindi naman yun lang ang pag-uusapan namin. Kung hindi, public alert notice, meron din ako niyan eh. Parang sa atin. Kita mo, wala siyang sa utak. Nagpapaliwanag siya, ulitin natin. Dito sa video na to, nagpapaliwanag si Bongbong Marcos tungkol doon sa tanong na wala bang chance, boss, sir, na mag-usap kayong dalawa? Like, di ba kayo nagkaroon ng meeting, schedule ng meeting? Kasi pag Amerika, gusto mo talaga magkaroon ng schedule ng meeting ng Amerika. China, gusto mo talaga magkaroon ng schedule ng meeting ng China at kung sino-sino pang mga malalaking world leaders. Kasi syempre, gusto mong ipakilala yung bansa natin, pakilala mo kung anong mga pwede mong i-offer sa kanila. So, yun yung pinapapaliwanag sa kanya. Tingnan mo, wala talaga siyang focus. Para siyang yung batang alam mo yung batang may ADHD na ang likot-likot ng mata, paligoy-ligoy, hindi masagot yung tanong. Tapos, ang daling madistract. Ang tao madaling madistract kapag wala talaga sa puso at saka sa isip niya yung ginagawa niya. Tingnan nyo. This is not the time or the place to talk about the West Philippine Sea. You will not achieve anything for having a meeting about that. Kasi yun lang naman ang papag-usapan namin eh. Hindi naman yun lang ang pag-uusapan namin. Kung hindi, public alert notice, meron din ako niyan eh. Parang baliw, no? Pinag-uusapan nila yung China. Wala naman kami pag-uusapan ng China eh.
Oh, ay may pag-uusapan pala kami. Tapos biglang narinig niya yung alert, yung tong sa cellphone, di ba? Pag ganyan may bagyo. Tong, gumaganon. Na-distract na siya. Oy, ako din may ganyan. Ang ilan yan. Ang pinag-uusapan natin yung China, tapos napunta sa alert ng cellphone niya. Ganito kalutang to. Itong maman to. Parang sa atin, ang kala mo, babagsak na yung langit eh. Oh, ano na? Again, Oh. this is not, this is APEC. Oh, wala It's na. Wala na. Na-distract na. Oh, ang linaw-linaw ng ng tanong sa kanya, wala na nga siya naisagot. Na-distract pa siya. Ibig sabihin, wala talagang laman utak nito. Ito talagang pinakabobong presidente na nakilala ko. Philippine Sea. You will not achieve anything for having a meeting about that. Kasi yun lang naman ang pag-usapan namin eh. Hindi naman. Yun lang ang pag-uusapan namin. Kung hindi, ayan, public alert notice. Meron din ako yun. Parang sa atin, ang kala mo, babagsak na yung langit eh. Ano yun? Ano yung pinag-uusapan nyo yung China? Tapos biglang public alert, tapos babagsak na yung langit. Ang inang klaseng utak nito. Sunog eh. Again, this is not that this is APEC. It's an economic meeting. You don't really talk about such issues. In ASEAN, pwede pa these political issues. That's why I always bring it up. Grabe, no? Wala sa focus. Mas lutang pa to kay Lenny. Ang hirap nun, no, ng transition. Mayroon kang nine-explain, tapos hindi mo ma-explain. Nung tumunog yung cellphone niya, nawala ka na lalo. Nawala ka na lalo sa focus. Hayop ka talaga, BBM. Kahit kailan. Classic ka talaga. O ito, pakinggan naman natin yung yung rally. Oh, yung rally yung rally na gaganapin daw sa 30 ng Nobyembre. Malaki ang rally daw yan. Of course they will. Ano nakakatawa kasi? Tinanong siya. Ano masasabi mo, sir, doon sa siniset na malaking rally? Kasi yung rally na yan, syempre, pag nagrarally ang tao, kanino nagrarally? Nagrarally ang tao para mayroong iparating sa gobyerno. So pag nagrally ang tao na may gustong iparating sa gobyerno, ano ba yung main na gustong iparating ng mga tao sa gobyerno? Corruption. Sawang-sawa na sila sa corruption and so on and so forth. So in terms of corruption sa gobyerno, sino ang dapat na pinapanagot dyan? Presidente. Kasi yung presidente ang pumayag sa corruption ng 2025. Presidente ang pumirma doon sa mga napakaraming mga insertions. So magkakaroon ng rally. Anong gagawin? Tatawanan. Ganyan na ganyan yung ginawa niya doon sa Australiana na nag-interview sa kanya, kaya binarabara siya Dahil tinawanan niya, sabi, ano nakakatawa ron? Halimbawa, itong sa November 30, ano nakakatawa na magrarally sa November 30? Of course they will. Of course that will. Patawa-tawa. Wala talaga siyang alam, Kasi pagka may tinanong sa'yo at alam mo yung isasagot mo, sasagot ka na kagad ng diretso. Hindi yung paligoy-ligoy, pa singhal-singhal, patawa-tawa. Parang sarcastic na sinasabi na, wala yan. Wala yan. Rally-rally na yan. Hawak ko pulis. Because for outrage. Those funds are supposed to go to people, to feed people, to make their lives better. And that all disappeared because they're buying airplanes and buying big mansions kung saan-saan. Buying airplanes, big mansions. Mga kaalyado mo yan, bongbong. Mga kaalyado mo yan, mga tao mo yan. May mga aeroplano, napakaraming mansion. They're not just buying one big mansion, ha? They're buying multiple mansions in one super-duper exclusive high-end subdivision. Yung Forest Park, yung pinsa mo, 12 bahay daw, doon, di umano. Utanginan yan. Tapos, wala pa rin hanggang ngayon, hindi pa nakakasuhan. Si Saldico, ni passport, hindi nga ma-cancel. Yung mga basic na dapat na ginagawa ng gobyerno para mapanagot etong mga hudas na ito, wala You can actually use AMLAC to freeze all the assets. You can actually use the DFA to cancel the passports para hindi na makatakas. Lahat ng mga sangkot dito dapat meron ng at least man lang hold departure order para hindi sila makatakas sa mga accountability nila. Kahit isa nga sa mga yan, sir, wala kayong nagawa Sinabi ninyo na freeze yung assets ng Zaldico, pero nailabas nga yung mga eroplano niya So, ibig sabihin, pinatatakas nyo talaga. Ibig sabihin, you are giving them ample time para itong mga kayamanan nila, mailabas na nila at hindi na sila magsiuwi dito because pag umuwi sila dito at nakulong sila na
magsasalita yung mga yan at pag nagsalita yung mga yan, ikakanta niyan yung mga amo niya. O, sigurado tayo, sino ang amo ni Zaldico? So yun ang kinakagalit ng tao dito, sir. Ang kinakagalit ng tao rito, yung walang pakundangan na pagnanakaw ng mga nasa gobyerno at pangalawa, suportado nyo. Yung mga pagnanakaw at hindi kayo umaamin na mga magnanakaw kayo, inililigtas nyo yung mga sarili ninyo. Dinadivert nyo sa ibang mga issues yung flood control problem. Yung pagnanakaw, dinadivert nyo at ang mas nauna pang nadedemanda na iimbestigahan nyo mga tao na gustong malaman kung saan napunta yung pera ng taong bayan. Walang hiya talaga, BBM. Wala ka talagang direksyon. It's, of course they'll be angry. Isipin mo, ang buhay nila ganyan, kami gutom. How can you be happy? Because we know the reasons for this. The reasons is the outrage for what we have been slowly or not so slowly discovering about some of these projects that were egregious in implementation and shameless in, I don't know what you want to call it, in... Wala talagang kasustansya itong mga statement ni Bongbong Marcos. Di ko alam. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.